Welcome to another episode dito sa Men of Light. We will be reflecting on the Gospel on the 24th Sunday of Ordinary Time Year A from Matthew chapter 18, 21 to 35. Ang Gospel reflection ho natin, nilagyan natin ng title, Forgiveness on a Personal Level. This is the Gospel where Peter was asking, kung nagkasala yung aking kapatid, my brother, how many times will I forgive? And Jesus answered, forgive 70 times 7. And of course, this principle, we agree. It is absolutely correct and right. It's proper. I have no question about the concept. I understand. It's important. I accept it. I believe in forgiveness. I preach this actually, and I always experience this a lot as a priest in the sacrament of reconciliation. However, I have questions and clarifications when we can be guided on a personal level and from actual experience. One thing is to be philosophical about it, to be theological about it, to be intellectual. Pero there are times that in this Men of Light episode, I hope we can be open and be free to express our feelings and even clarify things that sometimes they're not very clear sa kalooban. We can also express what we hear from other people. This episode is more than a discussion about forgiveness, but we will bring into the level of sharing of one's heart and what we have experienced. First, from the perspective of the one who forgives, kung naranasan mo ba yung magpatawad? And second, from the one being forgiven. Ikaw mismo yung tumatanggap ng pagpapatawad. And lastly, the gospel is a reminder that we are expected to be forgiving because we were forgiven for a bigger offense. Ito po ang ating reflection. We listen to it that our friend Judge Jovay Mercado will proclaim it for us. Matthew 18, 21 to 35. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kaniyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa, Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kaniyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kaniyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kaniya. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Ngunit hindi siya pumayag.
Sa halip, ipinabilanggo niya ang kaniyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kaniyang mga kapwa lingkod ang nangyari, pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kaniyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Welcome to our episode dito sa Men of Light. We celebrate the Sunday Gospel of the 24th Sunday from Matthew 18:21 to 35. Ito po si Father Deo Galang, masayang makakasama ninyo at least for an hour para magkwentuhan sa ating Ebanghelyo. At ito po si Bishop Ambo David mula dito sa Diocese of Caloocan. Kamusta po kayo? Si Father Edwin Bilay po mula sa Diocese ng Cabanatuan. Yes, thank you Father Edwin for joining us. Si Father Edwin po, pagdasal natin, ongoing kanyang therapy. Chemo pa, Father? Chemotherapy po. for his ongoing recovery sa kanyang cancer. Ang ating pong kwentuhan, usually, we can talk about the principle, the theology, the philosophy of forgiveness. We can preach about it. But maybe we can look at it from a personal level. Halimbawa, ito siguro kung magkakapatid ito, yung kapatid na nagpapatawad, the one who forgives. Ito po yung unang pag-isipan natin. Ikaw, pag ikaw ay nagpapatawad sa kapatid mo, ano ba yung nararamdaman mo sa kalooban? Minsan maraming tanong, di ba? Parang ganyan na lang ba yan? Masakit, no? Kasi forgiveness in reality is completely different. And it's more complicated than the concept itself. Parang pinag-uusapan lang, okay lang. Pero pag ikaw na nandyan, on this level, there are more questions than answers. Kanyari, is forgiveness beyond reason or logic? Parang sila naman may gano'n eh. May pagkukulang, di ba? Parang why will I forgive? This expression, this expression of strength or weakness? Minsan tayong mga Kristiyano, tinatawanan tayo ng ng mga grupong walang forgiveness. That is just an expression of our weakness. Parang gano'n. O sige, annihilate them. Parang gano'n yung iba. Or give them the severe punishment. Or may sinasabi din natin that justice must be tempered with love. Pero ang tanong naman, dapat may justice muna para natin temper sa love. Kung wala naman justice, love seemingly is possible even without justice. And who will be responsible sa nawala, sa nasira, sa kinuha nila, no? Sa sinira nilang pangalan sa pamilya, o yung sinakta nila ang anak ko? How can this be fixed, these damages? No? So, personally speaking, sa ganito, there are a touch deep experience of pain and sadness in forgiving. When you are wronged, mahirap at masakit, no? Ang magpapatawad. Yun po yung Thank you, Father Deo.
ang ganda nitong ginagawa mo talagang hinihimay talaga natin no yung forgiveness. Tapos not theoretically but more personally. Parang kasi ang part 1 natin is on the side of the one who is expected to forgive eh. Kaya biglang pumasok sa isip ko yung perspective nung elder brother dun sa parable of the prodigal son. Parang yung wag natin siyang i-judge, no? Let us give him the benefit of the doubt and try to see where he is coming from. Bakit ayaw niyang umuwi? Bakit nanatili siya doon sa labas at nangingit-ngit siya? At bakit masakit yung salita niya sa tatay niya noong uh, niyaya siya na makipagsaya? Where is he coming from? What was going on in his heart, no? And it's very human eh. Kasi maraming taong nasa ganyang mga sitwasyon. Para bang masyado naman yatang tall order na sabihin mong forgive, di ba? Oh. Parang ganun ba? Yung sa side niya, parang hindi naman namin sinabi sa kanya na gawin niya yung ginawa niya. Panindigan niya yung ginawa niya, yung ganun ba? Parang yun ang hinihimay natin ngayon na without judging him. Yeah. Where are people coming from when they react and they don't find it easy to forgive, no? Yung po sigurong, yung tingin ko yung talagang pinakamasakit, sabi nga ni Amondeo, kaya nahirap magpatawad, yung feeling betrayed. Ano ka eh, parang pinagkanulo ka o halimbawa, kapatid kita eh, ba't mo to ginawa? O tatay kita eh, o anak kita, ba't ginawa mo sa akin dito? Yun yung parang masakit doon eh. Yung sabi nga, mas matindi yung sakit basta mayroong malalim na pagmamahal na nauna eh, di ba? Masakit yun eh. Kasi, di ba, magkapatid tayo o kaya tatay kita, ba't ganito ang ginawa mo sa akin? Yung betrayal, yun ang masakit doon eh. Yung I feel betrayed. Yeah. Sabi nga ni Bishop Ambo kanina, hindi discuss tayo. Parang si Jesus, he gave us the command, forgive. 70 times 7, parang gano'n eh. Pero wala siyang binigay na parang procedural policies, gano'n, or operational instruction kung how to do it. Parang wala naman siya sinabing detail. Oh. Hindi niya in-explain paano. Parang, kaya nga, through the years, maybe through the centuries, we're learning as a church and how we could experience and give sense and meaning to what Jesus is saying. Especially from the perspective una, ikaw yung nagpapatawad sa kapatid mo mismo. O sa ibang tao na kapatid, pwede rin kapatid sa simbahan, di ba? We call each other brother and sister. Ako, wala na akong kapatid. Wala. Pero yung parang kapatid mo na rin, mga kapatid mong pare. Kapatid natin sa simbahan. And minsan, some people would force, magpatawad ka na, ikaw naman. Pero minsan, tinatanong din ng nagpapatawad, forgiveness does not happen overnight. Hindi lang gripo na buksan mo tapos sasara mo na. Healing and restoring of relationship is a process. Maybe we have to give them that space to heal. It takes time to recover from the wounds and even the trauma. Yeah. Maganda din yung question kanina yung kinontribute ni Father Edwin, no? Yung sinabi mo, Father Edwin, kung ibang tao lang yan, hindi naman ganyan kasakit eh. Para bang what makes it even more painful is hindi siya iba sa'yo. And in fact, the pain is deeper when it's someone you really love eh. Kasi 'di ba opposite naman talaga ng love, hindi naman hurt, hindi naman hate kundi indifference eh. So matindi yung reaction precisely because matindi rin yung love mo. And
So, ang ganda nitong ginagawa natin, no? Instead of solving it, we're asking more questions. And Opo. mukha Father Deo, pag lumipat naman tayo dun sa perspective ng patatawarin, mas marami tayong questions na Opo. mahuhukay pa, no? Nagsisimula pa lang tayo. Saka itong dinidiscuss natin, actually, most of them are also asked by our people. Yeah. When Mm. say, Totoo. paano ko Totoo naman, yan. nasaktan din naman ako, di ba? Paano naman? So, kapag nasaktan ka sa kapatid mo o pinagkatiwalaan mo na mahirap maibalik ang tiwala, sabi ng iba, no? Mm. Pag nagkasala ay pamilya mo, yung kapatid mo, matalik mong kaibigan, naintindihan mo naintindihan mo sa isip eh. The principle, you understand it. In fact, you preach about it. Kung nasa simbahan ka, we talk about it, you studied about it. Pero masakit, no? At mahirap na hindi natin kaagad natatanggap ng kalooban. Parang gano'n. Totoo. There's a process that the heart would also have to be respected. Yun lang siguro yung maybe idagdag natin dun sa reality of forgiveness. To be sensitive about what people felt about it. Hindi lang natin parang itatabi yung nangyari sa tao. Parang wilala mong alaga yung ginawa sa kanya, ganun, nangyari. Kaya magbabalik po Men of Light. This time we will go to the side of another brother who is the one who is being forgiven. O siya yung may gagawa ng pagkakasala. Magbabalik po ang Men of Light. Thank you for staying with us. We were discussing forgiveness on a personal level. No? Kanina yung how to experience forgiveness when you're the one forgiving. A brother for forgiving your brother or a good friend na pinagkatiwalaan mo. This time, from the perspective of the one of being forgiven, a brother being forgiven. That's the question kasi of Peter. When a brother sins against you. Ang tanong lang, can I be forgiven without acceptance? Or can I be forgiven if I don't admit the guilt? No, parang walang nangyari lang. How can I be forgiven if I could not even say I admit and I am sorry? Or there is no remorse. Parang wala lang. Much more, thus being forgiven would really lead me to a change of heart and conversion. Okay, Father Deo, talagang lumalalim itong ating kwentuhan, no? Kasi ngayon tinitignan naman natin doon sa perspective noong nung pinatatawad, tuloy yung bumalik na naman ang isip ko doon sa parable of the prodigal son, this time yung the younger brother. Alam nga namang si younger brother, pag-uwi niya, siya pa yung nagmamalaki at magdidemand siya na pakainin siya, magdidemand siya na Ma-party. ipag-party siya, ipagkatay siya ng fatted calf at bigyan siya ulit ng singsing at ng lahat ng yon, no? Now, yung siyempre ayaw natin yung ganyang attitude at ang hirap patawarin ng taong ganyan, no? Nagkamali na nga, parang kala mo sino pa sila, yung gano'n, no? Now, parang sa tingin ko, Father Deo, hindi yun nakita ni elder brother eh. Kasi nung umuwi siya, hindi na niya nakita yung eksena na yung nagpakumbaba siya sa ama niya at nahihiya na nga siyang iharap ang sarili niya. Marami siyang hindi nakita. Nung umuwi siya, ang nakita lang niya, party na. Di ba? Kaya Opo. parang lakas ng reaction niya. There are also many things that the elder brother did not see. Yeah. Tapos, and there are certain things na inexpress ni younger brother na nagkamali na hindi naman alam nung elder brother, di ba? Yeah. Parang ito Treat yung me as yours. natin na yun. Treat me as you would treat your servant. That is That's the agenda of the younger brother. Yeah, I'm not worthy. Sinabi na niya, I'm not worthy. Si Father Belay kanina, napakatagalog nating kasamang pare. Pero siya sinasabing yung pag-amin tsaka pang-ako.
yung maganda rin yun yung part of the one who sinned, no? Yung mga pinapatawad. Magandang sa Tagalog Yung natatandaan ko yung aming dating obispo, sumalangit nawa si Bishop Balste. Binanggit niya yan sa aming mga pari. Ewan ko, parang ano yata yun parang Thursday, Holy Thursday Mass, yung para sa priesthood. Sabi niya, ang isang tao na hindi niya alam at hindi niya inaako, hindi niya nakikita, na may mali siya, mahirap siyang magbago. Yung isip ng tao daw na ito ay, ba't ako magbabago? Wala naman akong maling ginagawa. No? Pero sa ating, kahit sa kumpisal, kahit sa misa, binabanggit natin simula ng misa, may pag-amin talaga pag-ako na ako ang nagkamali ako yung gumawa nito. Hindi ko dadahil, kasi yung tatay ko, kasi hindi ikaw mismo ang aangkin na ikaw ay namali. Para yung sinasabi ni Father Deo na remorse, yung pagiging sorry ay nandun bilang preparasyon mo sa paghingi ng tawad. Yeah. Naalala kong bigla, Father Edwin, tuloy, yung kwento ni Cherry Pie Picache, di ba? Yung, oo, yung pumatay sa nanay niya, na pinatawad niya. Ang hirap nun, di ba? Pinatawad siya ni Cherry Pie, pero hindi siya pinalaya. Bakit? Kasi kahit pinatawad siya, noong kung kanino siya nagkamali, mananagot pa rin siya sa bayan. Kasi ang kasalanan niya hindi lang doon sa pamilyang yon, kundi, di ba, yung may tinatawag sila sa batas na people of the Philippines versus. So you wounded not only that family, you wounded society. And yes, people may forgive you, but that doesn't mean you are free from responsibility already. Parang yung kay ano din po, di po ba si Pope Paul II, Pope John Paul II, yung si Agka, yung bumaril sa kanya. Pinuntahan niya sa bilangguan at yun nga, andun na rin yung pagpapatawad, pero hindi naman po pinalaya dahil andun pa rin yung kasalanan sa sambayanan. Kaya nga yung siguro sa pinapatawad, dapat natin pag-isipan yung what's the damage done, the issue of preparation. Anong dapat kong bayaran? What amending that I do with the wrong that I have done. Pwede yun. It could be financial, no? Ibalik mo yung pera na nawala. Or helping those who were wrong. Sinaktan mo yung anak na, pa-hospital mo. Natamaan na nagsuntukan kayo na hospital siya. And sometimes they call that restorative justice. Yung pagkilala na dapat nating ayusin yung bagay na nasira natin. Pwede rin yung pangalan ng tao sa pagsasalita natin. Or pwede rin sa ibang paraan gagawa tayo ng tunay na kakayahan na. Kasi even the gospel, di ba? Pinabayad din yung pagkautang kasi hindi siya marunong magpatawad din. Hindi naman natin ina-advance yung gospel. Because at the end, you also have to pay for it. Yeah. Ano nga binawi pa nga yung patawad. Oo nga pala, binawi. Kwentong ito, kasi binawi yung patawad Parang humihingi ka ng tawad pero hindi ka marunong magpatawad. So, you know what do I do about that? Parang, at tapos itong hindi mo mapatawad, di hamak na mas maliit yung pagkakautang kesa sa napakalaking pagkakautang na inhingi mo ng tawad. And take note, hindi niya hiningi ng tawad yung pagkakautang, humihingi lang siya ng extension para palugit. Pero yung master, higit pa doon ang binigay niya. Imbis na bigyan lang siya ng palugit, talagang totally pinatawad siya. Yeah. And yet, hindi siya makapagpatawad. Parang yung disparity doon. And I think yun ang huhukayin mo naman sa third part. Mamaya, Father Deo. Pero dito, I'm very happy na nilid mo siya doon sa concept ng restorative justice. Kasi we usually think of it as parusa. Di ba? Parusahan na nagkasala.
Now, hindi na gano'n ang thinking natin, eh. Parang kahit yung mga tao nagkasala, tao pa rin 'yan at, mahalagang matuto sila do'n sa nagawa nilang pagkakamali and ano man yung tinatawag nating parusa, it's mainly to restore them and bring them back to society as productive citizens, 'di ba? Alam mo, Mondeo at saka Bishop, sa kumpisal, ewan ko po kung nagagawa niyo. Sa penance po, minsan, yung restoration, yun po yung sinisikap kong maibahagi doon sa penitent, eh. Halimbawa, sabi niya, nagdabog po ako sa parents ko, alam ko po nasaktan ko siya. Ang penance, pwede ba na pag-uwi mo ngayon ay kausapin yung parents mo? Kasi sasabihin mo sa akin, nagkasala ka, tama naman. Kaya lang, hindi ako yung nasaktan mo, eh. Yung parent mo, eh. Pwede bang sa kanya mo ihingi ng tawad yan? Tama, I will need absolution. Pero yung tao na nasaktan mo, baka po pwedeng maisauli, no? Makumpuni. Yung dati yung ikaugnayan. Kasi ano kayo, nasa isang bahay lang kayo, eh. Baka po pwedeng pag-uwi mo mamaya, talagang siya ang puntahan mo para yun po yung ginagawa ko minsan sa mga penitent. Binabalik ko yung nasira ng kasalanan para buuin doon sa pag-uwi niya. Yeah. Kaya gusto ko lang magtapos, oras na yung ano natin. May book si C.S. Lewis, yung Abolition of Man. Ano? Abolition of Talagang mawawala ba yung tao? He talks about men without chests. Parang symbolizes human beings lack of right sentiments or emotions proper to align towards logical reasoning. Parang yung para bang marami na tao yung parang yung callous conscience, yung hindi na nila nararamdaman yung pagkakamali nila. O yung parang nagiging manhid na lang, nasanay na, even our system, SOP na yan eh. Yan ang paraan natin. That we don't feel that it's wrong and we don't even feel we should do something about it to correct it even, to amend kung ano yung nawala. So, nagpagkakamali. Napunta po tayo sa third point ng ating discussion mamayang konti. Yung this time we go to the gospel. I think many of our questions will be answered by the gospel and especially the parable part. Magbabalik po ang Men of Light. We are on the third part of our reflection instead of Bible trivia. Ituloy lang po natin, nakakabitin kasi yung yung reflection natin, no? From the perspective of the one who forgives a brother na sinaktan tapos papatawad, o yung sa mga tanong din, mga pag-isip ng mga taong nagkulang at dapat tumanggap ng papatawad. Pero this time, there's another perspective in the gospel. The perspective of the Father, if I may say, or the Master in the parable of Jesus. What are his perspective? What is this teaching us? Parang ganun. Because do not forget na parang sinasabi niya, you were forgiven. Di ba may expression tayo, we love because we were loved first. Ha? Parang pwede rin, no? We forgive because we have been forgiven before. Always remember that you had given another chance. Kaya nga nandito tayo. This attitude makes us humble and even understand those who commit mistakes. Oo. Parang sinasabi ng Master, Father Deo, I forgave you because I treated you like a son. You know, but you could not forgive your brother. Parang yun yung parang issue dito eh. Kasi remember yun ang question kay Peter. Question ni Peter. How many times must I forgive my brother if he has wronged me? Na-overlook natin yung term dun eh. Minsan pag tinranslate sa Tagalog, nagiging ilang beses ko patatawarin ng aking kapwa. Hindi kapwa eh, kundi kapatid. Meaning, hindi siya iba sa'yo. Kapatid mo yan. Ganon. Hindi mo kailangan magtanong ng
ilang beses. Yun kung totoong mahal mo siya at totoong kapatid mo siya. And ito yung perspective nung ama, no? Na nagtuturo sa dalawang anak niya. Father Edwin. Ang ganda, Bishop, kasi maiiba talaga pagka doon mo pinadaan sa ganoong kalapit na ugnayan. Kapatid mo yan isang dugo kayo, pamilya tayo. Maiiba na lahat yun Kasi kung sabi nga natin kanina, kung acquaintance mo lang yan kung ibang tao lang yan at nakasakit sa iyo, baka agad, no? Kaya mo na yan, hindi ko naman kilala, hindi naman niya ako kilala Pero ito, kabahay mo kadugo mo. So, iba na, may iba yung perspektibo. Dahil kung ituturing mo na itong sinasabing kapwa ay kapatid talaga, iba na ang usapan dito. No? Yun na yung kaibahang malaki. Parang pwedeng gawin nating mas malawak yung pag-intindi natin sa kapatid. Yung kapwa can also be your kapatid. Parang halimbawa, kung ganito lang, edi si Bishop Ambong, magpapatawad na lang siya sa mga David. Mga kapatid. Si Father Bele, sa mga Bele na lang, pamilyang Bele. Ako naman sa galang, kaya lang wala na akong kapatid. So, para sino papatawad ko. Pero when we seriously consider each other as brothers and sisters Yes. in our community, mga kasama natin sa simbahan, mga kapatid natin sa mga pare, no? O even mga kapatid nating Muslim, mga kapatid nating mga pastor, mga kapatid natin sa barangay. Parang if that basically, it's not only a cliche. Yeah. It's some kind of affirmation that there's a deeper relationship for being human. That's true. Alam mo, Father Deo, dito na natin siguro dapat sagutin yung mga questions katulad kanina na bakit ko siya patatawarin? O dapat ko ba siyang patawarin? O hindi ba siya dapat magsisi muna? Magpakumbaba? Umamin muna? Yeah. At di ba dapat bumawi muna siya? Kumpunihin muna niya yung damage na nagawa niya? Blah, blah, blah. This is where the absolute freedom of the one who forgives comes in. Yes. Parang hindi nakasalalay ang patawad na ibibigay ko sa gagawin mong even yung paghingi mo ng tawad o pagsisisi mo o sa pag-amin mo o sa pagbawi mo sa ginawa mo. Yun yung maganda doon sa it asserts the freedom of the one who forgives Merong magnanimity, may pagkukusa. Yung and totoo naman, di ba? Hindi ka naman magpapatawad lang dahil humingi siya ng tawad. Sabi nila, yung patawad is not only for the one who is being forgiven, but also the one who has to forgive. Parang he wants to free himself. Gusto niyang palayain ang sarili niya doon sa pagkakatali, doon sa sama ng loob at galit. No? Opo. Yung example kanina na kahit na pambata, di ba, yung bata na may laruan na itatapon niya, pupulutin mo, ibibigay mo uli. Ilang beses yon na parang, ano ba ito? Parang gusto mo na ipukpuk yung laruan doon sa bata. Pero anak mo yun At saka bata parang sabi nga doon sa krus, di ba, yung patawarin mo sila sa pagka di nila alam yung kanilang ginagawa. Anak mo yan talagang ganun ibalik mo yung laruan niya sa kanya kahit na parang pinapagod pa ulit-ulit na ginagawa yung yung para sinasadya na yung kanyang ginagawang mali. Andong ka pa rin para ibigay sa kanya yung laruan niya. Gusto ko rin idagdag yung African story na binanggit ko kanina during the break. Parang, di ba, meron isang African story tungkol sa isang mother na yung anak niya ay ngayon, doon sa court hearing, pinatawad niya yung pumatay. Pero meron siyang hiniling na condition sa judge. Ang sinabi niya, opo, patatawarin ko siya, pero isa lang ang condition ko, ang sabi niya. Yung tumira siya sa aming bahay ng 1 buwan. At sa loob ng 1 buwan na yun, titira siya doon sa kwarto nung anak ko na pinatay niya at pakakainin ko siya, ipagluluto ko siya, ipaghahain ko siya at makikilala niya yung aming pamilya, ang sabi niya.
Torture, torture, torture. Oo nga, kill Ma- with love. Baka lalasunin ako nito. So, parang there is no other way. We can defeat darkness only with light. Yeah. Kaya nga po siguro, if darkness is the sin, then light is the forgiveness that is in our heart. When you forgive, it's not really dependent on the person or the conditions. But we are free, sabi nga ni Bishop. We have the power. We are not victims to forgive and for us to be liberated from the mistakes and the sins of the past. Ayun, gusto nilang magbago. Ayaw nilang magbago. It's up to them. And this is a wonderful parang the gospel answered many of the questions that we have in our heart. Balikan ho natin yung ebanghelyo word by word. Will really unlock a lot of message that would answer many questions in our hearts about forgiveness. Magbabalik po ang Men of Light. Nasa last part na ho tayo. Please stay with us. We will be reading the Facebook messages, the birthday celebrants, the prayer and blessing of Father Edwin Belay. Welcome to our last part of our episode. It's a Men of Light, a reflection on forgiveness on a personal level. We will be reading your Facebook messages, even our one text message at saka birthday celebrants. And then Father Edwin will bless us and with his prayer, with his green stola. Okay. Bishop Okay. po, please. Okay, isama ko na rin yung yung nag-iisang text message, no, Father Dave. Oh, sige, ikaw na po. Madalang na tayo tumanggap ng text message ngayon because Ay, most isa na lang. people, gumagamit na nung chat for communicating their texts. So sa text message si Cathy Jensen, 82 years old, senior citizen and PWD, because of gouty arthritis and so many illnesses. I was just hospitalized for heart attack and water from my lungs, sabi niya. I'm serving as lector in our parish and have been serving for 20 years until I retired at 75. I'm requesting for your prayers, sabi niya. Okay. Yes, Cathy, rest assured of our prayers. At sa mga Facebook messages natin, I would like to thank sina George Magtibay, Dora Lopez, Therese, at saka Therese Bersosa, si Edgar Yap, and napakaganda nitong kanilang mga exchange of insights, no? Sabi ni merong nasabi si Dora Lopez, sabi niya, I learned the latest technology. I can hear mass, listen to other homilies, and follow spiritual events in my little room aside from spending more quiet time with the Lord. But now, sabi niya, since November last year, I see to it that I attend mass physically, meaning face-to-face in our parish. Wow, very good po. And we encourage that, no po, that the virtual is not a replacement for the actual physical attendance. So we are encouraging you po, no, to do that. Of course, itong mga online na mga celebrations are really mainly for the sick and the elderly na hindi makapunta ng simbahan. Kaya nga yung minsan yung kahit homily lang, no, especially for weekday, masundan ng iba yung reflection on the Word of God. Si Sian Kyle Flores, birthday Thanksgiving of Zenaida Atenco Mamaradlo, mother of my friend May Mamaradlo of Margot Angeles City, Pampanga. Pakidasal po daw natin. Yun lang. Teka, last thing, si Catherine Tomas, isang pinagpalang gabi po, katatapos ko lang manood sa YouTube, kaya pagkagising na po ako, magko-comment at hihingi ng dasal. Maraming salamat po sa inyo. God bless you. Thank you, Bishop. Ang ating mga birthday celebrants sa ating Archdiocese, mga pari natin, si Father Al Manakmul III, birthday po, September 18. Si Father Al ay magtatrabaho din po sa
mass communication and ang mga trabahong pang internet, no, sa Facebook ng parokya. Congratulations, Father Al. And then si Father Justin Gatos, September 22. Si Father Justin ay nakasign po sa Social Action Assistant ni Father Kenneth. Happy birthday, Justin. And then sa ating mga kaibigan at Men of Light at ating kaibigan sa ating mga parokya, ang una po, September 18, mga kaklasiko, si Dr. Dags Espinosa at si Lisel Pitel Genias. Tapos po, pamangkin ko, September 18, si Obet Robert Galang. Obet, happy birthday. And then si Jeff Lasatin, anak ni Kong Babes and Sang Lasatin. And then si Jaden Tosh Balinas, kaibigan ko pong Knights of the Altar. And then si Thea Henson, anak po ni Peter and Tess, ng ating volunteer sa Clark. And then September 19, si Mel Oson Makapagal. Happy birthday, Mel. And then September 20, si Ma'am Adela Obahan, siya Daylight contributor natin and na pamilya ng Men of Light. Also, Engineer Alfredo Boy Villacrucis, happy birthday, Kuya Boy. Gina Manalang, Rai Lising, and Dr. Richard Lising. And then September 21, birthday po ni Ate Donna Sombilio, taga St. Jude. Also, so September 22, kaibigan natin si Glenn Yabut, the Immaculate, and also Susis. And then we pray for you. And then also for Ate Dulce Castro of Santa Rita, Enrique Shalom Montes of St. Jude. And also September 23, kaibigan po natin si Attorney Boy Aison. September 23, kanyang birthday. Ang ating pong summary and assignment for our discussion. We have been talking about forgiveness, not from the classroom or academic or principle, conceptual perspective, but we try to dig into our own personal level. Yung could be you, the one who is offended, ikaw na nagpapatawad, naintindihan natin na masakit. There is pain into this. Hindi natin pwedeng madali na bukas magpatawad ka na, or something that we realize there are people can also go through trauma and woundedness of what happened. And yet the disposition to forgive is a call, especially yan kapatid mo, hindi bang tao. And then ikalawa po, yung when you are the one being forgiven, the call to admission, repentance, to be sorry, to experience the pain and sorrow of our sin. Kailangan po ito bago tayo magkaroon ng pagbabago. And even admission is also taking the responsibility kung kailangan may reparation, kung may kailangan tayong bayaran, may nagamit tayong pera, o kung meron tayong nasaktan, wala natin pa-hospital, natamaan natin, balikan natin. Let's not run away from our responsibility. Restorative justice ang tawag dyan. Ayusin. And then, the many questions we have in our heart, personally, about forgiveness, they are answered by the gospel itself, especially on the side of the parable. It is the initiative of the master to forgive the one who had a very big loan. It was not conditioned by the request. Actually, request lang niya give me an extension. Pero he was, ang tingin ko dito lately, forgiveness is grace. It is a gift given. It's not something that you demand or even something that we deserve. Kaya nga po, maybe if we can share the love of God that is not conditioned by anything, but it is free, I think we can understand and experience real forgiveness in our life. Yun po, ang ating assignment. Kung meron po kayong medyo nakatago pa sa kalooban natin, let us allow the grace of the gospel to be with us. And let us experience the liberating grace of forgiveness. Ngayon po, si Father Edwin Belay will lead us to the final prayer and his blessing. Muli po ating ilagay ang ating mga sarili sa piling ng Diyos.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lord, ditong nakaraang linggo, pinamana mo sa amin ng isang simbahan na dapat makilala sa pakikipagkasundo. Isang simbahan na kahit hentil o publikano pa, ay marapat na patuloyin at yakapin. Yun kasi ginawa mo at halimbawa mo. Hindi sila dapat itaboy o ituring na walang pag-asa o walang lugar sa simbahan mo. Ngayong linggong ito, ang paanyaya mo sa amin ay maging mapagpatawad at mahabagin sa mga nakasakit o nakagawa sa amin ng masama, sa mga may utang sa amin. Ganun ka kasi sa amin. Mas malaki pa nga ang utang namin sa iyo. Mas malaki ang atraso namin. Pero pinatatawad mo pa rin kami. Paulit-ulit kami sa aming kasalanan at paulit-ulit ka rin sa pagpapatawad. Hindi ka na nadala. Hindi ka rin sumusuko. Hindi napapagod. Subalit kami, naghahangad kaming makaganti. Kung nasaktan kami, gusto rin naming ipatikim at ibalik ang sakit na yun. We want to get even. Na parang sasaya kami kapag nakaganti. Ito ang sinasabi namin, may araw ka rin. Mangyari rin sana sa iyo ang ginawa mo sa akin. Makarma ka sana. O kaya, buti nga sa iyo. Niisip namin na kapag hindi kami nagpatawad, pinaparusahan namin ang taong nakasakit sa amin. Subalit sa totoo, ang nagdurusa ay kami rin. Sapagkat kung nakabilanggo kami sa galit, puot at hinanakit o sama ng loob, kami ang nahihirapan. Hindi ang taong nasa isip namin na pinapahirapan namin. Ika nga, ang taong ayaw magpatawad ay parang isang taong umiinom ng lason at umaasang mamatay ang iba. Lord, tulungan mo kaming aminin, akuin, at angkinin ang aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo at sa aming mga kapatid. Magsikap nawa kaming maibalik ang aming mga ugnayan na nasira ng kasalanan. Makukumpuni lamang namin ito sa paghingi ng tawad at pagpapatawad. Lord, tulungan mo rin kaming palayain ang aming mga sarili sa mga sama ng loob, galit at paghihiganti. Nawa makita namin sa aming paghingi ng tawad at pagpapatawad, naroon ka. Ang pagpapatawad ay ang mukha ng Diyos. At nakakamukha ka namin kapag kami ay nagpapatawad. Ito'y aming sama at dalangin sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sumainyo ang Panginoon, Sumayin. Sumayin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Father Edwin. Talagang galing mong magdasal. And I'm very happy to have you joining us. You look better this time and we pray for your full recovery, brother. Ito po si Father Deo Galang. Nagpapasalamat sa inyo. May we learn to forgive the way our gospel will always lead us. At ito po si Bishop Ambo David mula dito sa Diocese of Caloocan. Nagpapasalamat din hanggang sa muli. Father Edwin Milay po, mula sa Diocese ng Cabanatuan. Sumimba po tayo.